Sabi ko nga, ang na-impeach dito, tong impeachment case na to, hindi si VP Sara ang nai-impeach. Ang nai-impeach dito, yung mga witnesses ng prosecution. Ano yung impeachment of witnesses? Ito yung mga proseso o pagparaan kung saan ang isang witness ay masisira ang kredibilidad o mapapakita na hindi dapat paniwalaan. Sila ang nai-impeach dito. Komunikasyon via Zoom, si Attorney Spocky Farolan, Legal at Public Policy Expert na ating makakasama ngayong umaga. Attorney, magandang umaga po. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Sir Jade, Admar, maraming salamat din po. Good morning po at sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng Pulso ng Bayan sa buong mundo. Opo, ano ho bang pulso ninyo dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Nasa confidential funds issue na po ang tinatalakay. Sa tingin po ninyo, Attorney, may pananagutan ang Vice Presidente batay po sa mga testimonyang iprenisenta o mga ebidensya? Dito po sa confidential funds, dahil nandito na tayo sa pangalawa, parang ang hina pa rin ng kaso. Kasi tandaan nyo po, hindi naman ang kaso niya ay hindi pagsunod sa proseso o dahil meron siyang maling interpretasyon ng technical rules. Siya ay ini-impeach for betrayal of public trust. Dahil na tinraidor niya raw ang tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagwawaldas ng kanyang confidential funds. Pero itong lumalabas dito sa hearing na ito, dito sa confidential funds, ang lumalabas, ang problema, ang COA. Kasi malabo yung mga patakaran at mga panuntunan o rules and regulations ng COA sa pag-audit ng confidential funds. Ang nakasulat, ganito lang. Kaso yung mga auditor, nagdadagdag ng mga requirements. Merong mga sinasabi na, kailangan ganito. Tapos meron pang mga sinasabi yung mga auditor na, una, sila nagtatalaga na may mga bagay daw na kailangan, ganito yung kailangan kahit wala namang sinasabi sa patakaran. Tulad ng pagsasubmit ng mga acknowledgement reports, acknowledgement receipts. May sinasabi sila, hindi yan. Dapat yan, wala. Kaso, batas na nga nagsabi, ito lang ang kailangan. O kaya yung pagbigay ng rewards. O kaya yung pagbigay ng payment for information. Ang sinasabi nila, hindi kailangan may nahuli, kailangan may nakulong. Wala namang sinasabi yun. So ang problema dito, hindi si VP Sara. Ang may problema rito ang COA at ang mga patakaran ng COA. Tandaan nyo, betrayal of public trust, impeachment to. Hindi to simpleng administrative case kung saan tatanggalin mo isang tao na in-appoint para sa isang napakaliit na bagay. Ito ay isang impeachment. Ito ay ang pagtatanggal sa isa sa mga pinakamataas na opisyal na may mandato diretso sa taong bayan dito sa ating lipunan at sa ating legal system at sa ating government system of government dito sa Pilipinas. Hindi pwedeng tatanggalin mo ang isang vice presidente dahil mali ang iyong patakaran o dahil nagkaroon kayo ng kalituhan sa pangangailangan dun sa pag-liquidate ng confidential funds. Pangalawa, ano yung napakita nila? Ang lumalabas dito, klaro naman na may listahan kung saan napunta at paano ginamit yung 125 million na confidential funds. Nakalista eh. Ang lumalabas, ayaw lang nila tanggapin. Bakit? At nag-umpisa yun nung panahon na nagkakahiwalay na o nagkakaroon na ng hidwaan sa pagitan ng pamilyang Duterte at ng pamilyang Marcos. Na binabanatan na noon ng mga kampo ni Marcos ang mga Duterte. Diba? 2023 nag-umpisa. Yun eh. Diba nakakapagduda? So sa ngayon po, legally, parang malabo, walang napapakita na may pagtatraidor o betrayal of public trust na nangyari. Yung pinapakita, ang klaro dito lumalabas na ang COA ay nagkakaroon ng mga interpretasyon o naglalagay ng mga pamantayan na wala naman dun sa nakasulat na rules and regulations ayon lamang sa kanilang sariling interpretasyon. At ang nakakapagtaka pa rito at nakakagulat at nakakamangha, yung dalawang taga-COA na nagpresenta ng ebidensya ng prosecution, nung sila ay sumailalim at nag-undergo ng direct testimony at cross-examination, lumalabas na nagpakita sila ng mga senyales na may pagdududa sa kanilang kredibilidad. Halimbawa, ito nga si Delo Ocampo. Tinanong siya, diretso ang tinanong
wala bang political pressure ang COA sa ngayon? Hindi niya masabi na utal-utal pa siya eh. Ang tagal niyang hindi niya diretsong masagot. Pagdating sa korte niyan, may issue na yan eh. Kasi ibig sabihin may pagdududa, may mga senyales na nagsisinungaling itong witness na ito. Sabi ko nga, ang na-impeach dito, tong impeachment case na to, hindi si VP Sara ang na-impeach. Ang na-impeach dito, yung mga witnesses ng prosecution. Ano yung impeachment of witnesses? Ito yung mga proseso o pagparaan kung saan ang isang witness ay masisira ang kredibilidad o mapapakita na hindi dapat paniwalaan. Sila ang nai-impeach dito. So, dun sa kaso sa grave threats, ngayon yun sa kaso na betrayal of public trust dahil sa grave threats, wala dong napakita. Palpak yun. Ngayon na naman itong confidential funds. Dun sa dalawang witness na nila na dapat ito na yung pinakamalakas na witness nila, wala pa rin silang magawa. Wala pa rin silang maipakita. Wala pa rin ebidensya na magbibigay ng dahilan para talagang ma-justify na dapat tanggalin si VP Sara for betrayal of public trust.